Hanapin mo. Hindi mo alam? Pusa yun. Hanapin niyo yung naghahanap ng unggoy. Hindi mo ba alam? Bigyan kitang clue. Sabi niya ikaw. Hanapin mo, hanapin mo. Like, Sabihin mo pag di mo makita ah. naghahanap ng unggoy. Ano nahanap? Di ba galing ka sa unggoy? Di ba galing ka sa unggoy? Di mo alam mo yun, Ross? Wala. Alam mo kung nasa niya naghahanap ng unggoy? Ano ba hinahanap mo? Goy! Sabi niya na dito na sa picture na to. It wasn't specific. Okay, next time. Super President Bandmates! Ngayon, nandito kami ngayon sa Bulacan at nandito na sa aming, sa likuran namin ang Baraswain Church. Woo! Alam nyo ba dati hindi ko afford mag-field trip kasi mahirap ang buhay namin noon. Pero ngayon, alam nyo ba, dito sa bagong Boy Band Page Experience, may experience nyo na marami tayong field trip. So, dito kami ngayon, Baraswain Church. Dito kami ngayon sa loob ng Baraswain Church and kakatapos na namin magdasal at mag-wish and may mga kanya-kanya kami mga wish and para sa inyo din syempre. And sana sa mga nakapanood nito, mapuntahan nyo rin yung simbahan ko and magugustuhan nyo siya. At saka kasi may paniniwala din kasi na kapag first time mo daw pumunta sa isang simbahan, dapat mag-wish ka kasi yung first wish mo daw doon magkakatulog. Anyway guys, napansin ko wala si Joel dito. Pero on the way na siya, malilate lang siya. Pero darating din siya soon. Ayun. Hello Super Fans and Bandmates! Dito kami ngayon, kasama namin si Sir Jose na makakasama natin ngayon kasi may i-explain siya at may papakita siya sa atin na importante na dito lang meron yan. Okay, ito ng Republika ng Pilipinas. Symbols na to ay depende sa klase ng tao. Sa mga klase. Kaya Kristiyanismo at dito ay nagpapamagitan nila sa lugo, blood, pompa. Hindi masyado kayong discover doon. Yung mga pa na lang, bits and pieces na lang ng ating history. Kumaga, yung the lighter side of it. So, pinahayag ang ating kalayaan sa Kawit Cavite noong June 12, 1898. Sa Kawit Cavite, sa mansyon ni Henry Emilio Aguinaldo. Marami akong natutunan dito. Perfect ng handwriting nila, nakaka-engage siya. Actually, yung pinaka-interesting sa akin yung ilog natin na talagang yun yung means of transportation nila natin. Kapag may bahay ka, dapat malapit sa ilog. Kasi tabi ng ilog. Para kumbaga, kung ngayon hinahanap nila yung kalsada, noon hinahanap nila yung ilog talaga. Ilog kasi yun yung mas mabilis na transportation nung unang panahon. So, ngayon nga lang nakakatakot eh. So, takot kasi ako doon pag sumasakay sa bangka eh. Kasi hindi ako marunong lumangoy pero malalim ako magmahal. Ay. Advance na tayo ngayon sa technology na akala natin ngayon lang yung 3D na yan. Noon pa pala may 3D na.
Hello guys! Ngayon, kasama po namin si Sir Rolando Mabili. Siya po yung 4th generation relative ni Sir Rolando Mabili. So, meron po kami mga tanong para sa kanya tungkol sa Philippine history. So, kamusta po ang pagiging parang 4th generation na po ng mga magulang? Wow! Kamusta po? Una-una po ay proud ako na isa po ako sa mga nagtatapo sa Pilipinas. And ganun din po, nakabilang ako sa isang anghesya ng gobyerno na kung saan naglalayo na mas maipakilala ng aming ang isa sa mga bayani natin, Bubong Batangas, yan, na kung saan despite ng kanyang kondisyon ay nagawa niya ang kabayanihan. So I'm very proud of my ancestors. Imbitahan niyo po sila kung paano pumunta dito para po mag-help po sila ng idea kung gaano po kaganda po dito. Okay, so iniimbitahan po namin kayo dito sa aming museum, Museo Republicana 1899. So ano po ito ng National Historical Commission of the Philippines. We are open from Tuesday to Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So ayan, super fans and bandmates, alam niyo na yung detalye. So kung may malapit kayo dito sa Bulacan o kaya may pinuntahan kayo dito, pumunta na kayo dito, di ba? So maganda yung may mga nalalaman kayong history. So mas maganda yun, importante ang history. Ikaw ay nag-aaral ng yung history lessons, ha? Siya po yung pinakamatalino sa amin. Well, kasi yung mga parents ko lumipat sila sa States dahil sa EDSA Revolution. Kaya, ito pala EDSA baby pala to, kaya alam niya yung relevance noong EDSA Revolution. I think you know how important the EDSA Revolution sa atin, and sa ngayon kasi madaming kabataan na hindi nila alam yung relevance ng EDSA Revolution. Yeah. Yung mami ko po, dati yung lolo ko, sobrang updated siya sa lahat ng balita sa government, sa lahat ng news sa bansa, sa Pilipinas talaga. So, bago po yung EDSA Revolution, parang nafe-feel niya na parang naging magulo yung gobyerno tsaka yung bansa. So, sinabi niya sa mami ko tsaka mga anak niya, baka kung gusto nyo, lilipat kayo sa States or sa ibang bansa kasi baka may mga ibang repercussion dito sa Pilipinas dahil sa Revolution. So, kaya lumipat yung mami ko noong 1990 ata kasi parang in a state of crisis naman yung Philippines, so kaya lumipat siya sa States. So yun, sa dad side naman, actually, di ko masyadong familiar sa story niya, pero alam ko naman, so taga Camiguin siya, so island yun talaga. So, he just wanted a better life, he wanted more opportunities naman. He just wanted to see the world. Nakakatuwa naman kasi gusto ko naman malaman lahat ng history ng Pilipinas. Of course, nandito na tayo, so we take things as they are. Pero ako naman, kahit nung high school ako, sobrang interested ako sa mga history. We actually even learned about the Philippine-American War noong mga late 1800s ganun. So I'm very excited because we get to learn a lot of things about the Philippines and I get to really experience a lot of things sa Program PH Experience. Yeah. Hello, super fans and bandmates! Ngayon, nandito kami ngayon sa Casa Real. Wait lang! Ba't ka, Lloyd? Galing lang ako sa Bales. Nakbo ko. Bye, do, tama. Ayan.
dito sa may 10 pesos na to, Hindi, yung... may, nung high school kami, may pinapahanap sa amin dyan lagi. Ano? Natin may naghahanap dyan ng Oh, hindi pala ata yun. Hindi ako yung unggoy. Alam niya.